Lakan, isa na namang magandang umaga sa iyo. Malamig na naman ang simoy ng hangin at napakaganda ng liwanag. Alam mo ba kung gaano kahalaga yung ganitong natural light? Lalong-lalo na pagdating sa mata. Napakahalaga ng natural light. Nga pala, i-comment mo naman kung anong oras mo ito napapanood. Gusto ko lang malaman kung sino yung mga lakan natin na nanonood ng ganitong oras. Alas 5 ng umaga at naglalakad din. I-comment mo kung anong oras mo ito napanood at kung ano ang ginagawa mo. Wala lang, para lang malaman natin. Ayan Lakan, nakikita mo ba yan? Alam mo Lakan, may share ako sa'yo. Minsan ang awkward din talaga yung ganito. Lalabas ka sa publiko para mag-video ng ganito, magbablog ka. Kausap mo yung sarili mo o yung camera. Tapos merong mga taong makakasalubong ka, pagtitinginan ka, 'di ba? Kaya makikita niya sa ibang video natin dito, maraming cut. Kasi nga yung iba, talagang harap-harapan makakasalubong mo. Tapos pagtitinginan ka. Ayan, siguro lang hindi tayo sanay ng ganon. Magsalita mag-isa sa publiko, nakaharap lang ngayong cellphone. Pero isa ito sa lesson na gusto kong ibahagi sa iyo. Dito mahahasa yung kumpiyansa mo sa sarili o yung confidence sa sarili. Dito mo mapapractice yung utak mo na wag magbigay ng kung ano o wag magbigay ng pake sa mga sasabihin ng ibang tao. As long as hindi naman kabobohan yung ginagawa mo. Dahil karamihan ng Pinoy, may ugali tayong may pagkamahiyain na kahit sabihin natin hindi naman ganoon ka hiya-hiya yung gagawin natin, ngunit hindi na natin nagagawa dahil sa hiya. Ang nangyayari, namamatay yung oportunidad dahil dun sa hiya. Naunawaan mo ba yun? Ilan sa inyo rito yung marami ng pinalampas na mga opportunity dahil lang sa hiya? Dahil masyado kang masyado mong iniisip yung sasabihin ng ibang tao. At some point, approval seeking na rin yun. Parang nagpe-perform ka
doon sa validations nila na kung magugustuhan ba nito ng ibang tao, magugustuhan ba nila ito, approve ba sa kanila ito. Ganon. Tulad niyan, may makakasalubong na naman tayo. Tapos kaming dalawa lang dito. Pwede kong ikat ito o pwede akong hindi magsalita para hindi niya ako marinig. O pwede nating hayaan lang, diretso lang tayo. Ganun lang. Tingnan mo lang ano. Magtataka sila. Ano bang ginagawa nitong taong to? Marami rin kasi dito naglalakad, nagja-jogging. Tingnan mo yan. Usually nasa middle ages na yung iba. Pero syempre, hindi natin ipapakita yung mga mukha nila bilang censorship na rin. Sa Kalamulacan, hindi ko alam kung ikaw ba yung lalaki na katulad ko rin. Ako kasi, sa ganitong bagay mo ako maiinggit. At ano yung ibig sabihin ko ron? Ganitong bagay. Ano yan? Nature. Nakapakababaw ko ba dun? Hindi ko alam. Pero nung na-experience ko yung buhay sa Maynila, nagkaroon ako ng dalawang perspective. Doon ko napagtanto kung ano talaga yung gusto kong buhay para sa sarili ko. Noong oras, noong moment na ma-experience ko yung dalawang klase ng buhay. Buhay probinsya at buhay sa Maynila. At doon ko napagtanto na hindi pala talaga ito yung desire ng puso ko. Kumbaga, na brainwash lang ako into thinking na ganun dapat yung habulin ko na buhay gaya ng buhay sa Maynila. Well, depende naman yan sa uri ng tao. May mga tao na nagtatrive o mas ginaganahan sa ganoong environment. At meron din namang mga tao na mas nagfa-function sila sa environment ng probinsya. Naunawaan mo ba yun? Balik tayo. Ayan. Kitang-kita, 'di ba? Napakapayapa. Imbis na huni ng mga sasakyan, huni ng ibon at kung ano-ano pang mga ibon o mga hayop. Kaya ikaw, Lakan, kung may privilege ka pa na mamili ng klase ng buhay na gusto mo para sa sarili mo,
Siguro ngayon na ang panahon para pag-isipan yun. Dahil yung iba sa inyo rito na marahil nagtatrabaho sa Maynila o sa magugulong lungsod o yung iba sa ibang bansa pa, naroon sila pero hate nila yung buhay dun. Ang nangyayari na lang, napipilitan silang mahalin yung klase ng buhay na mayroon doon sa lugar na yun. Nakukuha mo yung punto? Kaya hanggat may privilege kang mamili sa dalawa, piliin mo yung gusto mo. Dahil iba-iba naman ang tao. Kasi sabi ko nga lang kanina, di ba? May nagtatrive sa fast-paced environment gaya ng Maynila o yung mas busy na mga lungsod o kahit sa ibang bansa. Pero sa mga lalaki at sa mga taong kagaya ko, I like to live slow. Ayun tinatawag na slow living. Alam mo yun, banayad lang ang lahat. Walang nagmamadali. Walang masyadong nangyayari. Walang magulo. Banayad at payapa. Tahimik. Yun ang klase ng buhay na gusto ko para sa sarili. Ganon ka rin ba, Lakan? I-comment mo nga sa comment section natin.